Sa kailaliman ng lawa ng Taal natutulog ang isang lihim na matagal nang inilibing ng kasaysayan. Si Dr. Alonzo Ibanez, isang marine archaeologist, ay matutuklasan na ang mga alamat ay hindi lamang kwento. Minsan ito'y babala. Minsan ito'y mga lihim na sinadyang ibaon upang hindi makawala ang mga bagay na dapat na manatiling nakakulong sa dilim. Ngunit ang katotohanan ay hindi maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. Bago natin simulan ang kwento, isang malaking shoutout muna sa ating mga solid na taga-subaybay. Acosta Welru, may nakikita ka bang hindi dapat makita? G. Ria, marinig mo ba ang mga boses sa gabi? Joanna Calda, ingat sa mga aswang dyan sa Saudi. Mangin Bricks, parang may sumusunod sa'yo palagi. Virgelio Laum, nakakita ka na ba ng multo sa gabi? May elumbaring, may kasamang espiritu ka ba dyan sa Kuwait? Narciso Handsome, ang ganda mo pero nakakatakot ang ngiti. Salamat sa lahat ng mga kameronoya at shoutout sa inyong lahat, mga solid na tagapakinig. Kung may mga sariling nakakatakot na kwento kayo na gusto ninyong ibahagi, pwede kayong mag-send sa Facebook page natin na Meronoia. Ang mga kwento ninyo ay ipopost namin sa aming isa pang YouTube account na may pangalang Meronoia Project Dilim. Please suportahan ninyo rin ang channel na ito para mas marami pa tayong nakakatakot na mga kwentong mababasa. Kaya mga Lods, huwag kayong mahiyang mag-share ng inyong mga experience. Baka kayo ang susunod na ma-feature namin. Send na yan sa Meronoia Facebook page at abangan sa Meronoia Project Dilim. Subscribe din kayo doon. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Misteryosong lungsod sa ilalim ng lawa ng Taal. Sa kailaliman ng lawa ng Taal natutulog ang isang lihim na matagal nang inilibing ng kasaysayan. Si Dr. Alonzo Ibanez, isang marine archaeologist, ay matutuklasan na ang mga alamat ay hindi lamang kwento. Minsan ito'y babala. Minsan ito'y mga lihim na sinadyang ibaon upang hindi makawala ang mga bagay na dapat na manatiling nakakulong sa dilim. Ngunit ang katotohanan ay hindi maaaring manatiling nakabaon magpakailanman. 25 taon na akong lumulubog sa kailaliman ng mga dagat at lawa sa buong mundo. Ngunit walang sisid na nagtulad sa ginawa ko sa lawa ng Taal noong Setyembre ng nakaraang taon. Ako si Dr. Alonzo Ibanez, marine archaeologist, at akala ko noon na ang pinakamalaking hamon sa aking karera ay ang paghahanap ng mga lulubog na barko o sinaunang artifact. Mali ako. Sa ilalim ng mapayapang tubig ng Taal, may nakabaong lihim na hindi dapat naging akin ang matuklasan. Isang lungsod na hindi lamang lumubog, isang lungsod na sinadyang pinabaon, kasama ang mga nilalang na hindi dapat bumalik sa mundo ng mga buhay. Habang iniisip ko ngayon ang mga nangyari, napagtanto ko na ang aming ekspedisyon ay hindi lamang archaeological dig. Ito ay pag-uunsil ng isang libingan na matagal nang dapat na natiling nakasara. Pero narito na ako, nakaupo sa aming opisina sa Manila, hawak ko ang huling piece ng ebidensya. Isang corrupt na video file na nagpapakita ng mga bagay na walang siyensyang makakapagpaliwanag. At alam kong hindi na ako makakabalik sa dating buhay ko. Hindi pagkatapos ng nakita ko sa kailaliman. Lumaki ako sa Lipa, Batangas, sa isang bahay na puno ng mga lumang libro at papel na nangingilo. Ang aming sala ay tila isang miniature na museum. Nakasabit sa mga dingding ang mga mapa ng Batangas mula sa iba't ibang panahon, mga lithograph ng Taal Volcano mula pa noong panahon ng mga Kastila, at maraming sketch ng mga lumang simbahan na nagsisimula pa lang magkakaroon ng mga bitak sa kanilang mga pundasyon. Si tatay, si Rodolfo Ibanez, ay isang kilalang historiador noon. Pero kilala siya hindi dahil sa kanyang mga nailathala, kundi dahil sa isang teoryang naging dahilan ng kanyang pagkakapahamak sa akademya. Alonzo, sabi niya sa akin noong ako ay 12 taon pa lamang. Habang pinopormahan niya ang mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa,
Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga nangyari. Tungkol din ito sa mga bagay na sinadyang itago. Noon ay hindi ko pa naiintindihan ang sinasabi niya. Pero naalala ko ang seryosong mukha niya habang pinipili niya ang mga papeles na may kinalaman sa Taal. May mga mapa siyang gawa mismo niya. May mga guhit sa paligid ng lawa na parang mga bilog na umuugnay sa bawat isa. May lungsod sa ilalim ng lawa, patuloy niya, habang itinuturo ang gitna ng mapa. Hindi ito baha o sakuna lamang, ito ay isang syudad na sinadyang pinabaon. Ang teorya niya ay simple pero nakakatakot. Sa panahon ng mga unang taong naninirahan sa paligid ng Taal, may isang syudad na lumago sa isang isla sa gitna ng lawa. Hindi ordinaryong syudad. Ito ay isang lugar na may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Isang lugar kung saan ang mga tao ay nakakasalamuha ang mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit may nangyaring masama. May nilalang na dumating mula sa kailaliman, hindi mula sa tubig, kundi mula sa lupa mismo, sa mga butas na konektado sa magma chamber ng bulkan. Ang syudad ay naging saksi ng mga kaganapang hindi na matatawaran ng siyensya o relihiyon. Kaya ang mga tao sa kanilang desperasyon ay gumawa ng desisyong magbabago sa lahat. Pinili nilang ilubog ang kanilang sariling syudad, sabi ni tatay. Ang boses niya ay puno ng kumpiyansa na parabang nakita niya mismo ang nangyari. Hindi ito mga biktima ng kalamidad. Ito ay mga bayaning nagsakripisyo ng kanilang tahanan upang manatiling nakabilanggo ang mga bagay na hindi dapat makawala. Ang teoryang ito ay naging dahilan ng kanyang pagkakatanggal sa universidad. Ang mga kapwa niya akademiko ay nagsabing nagkakaroon na siya ng demensya, na ang mga stress mula sa research ay nagiging sanhi ng kanyang paranoia. Ang mga artikulo niya ay hindi na tinatanggap sa mga journal. Ang mga invitation sa mga conference ay tumitigil. Pero si tatay ay hindi tumigil. Sa halip lalo pa siyang naging obsessed. Gabi-gabi, nakikita ko siyang nakayuko sa kanyang mesa. Sinusulat ang mga notes sa margins ng mga lumang mapa o nagsasaliksik sa mga lumang Spanish colonial documents na nakukuha niya mula sa National Archives. Bakit hindi mo na lang tigilan, tay? Tanong ko sa kanya noong ako ay nasa senior high school na. Nakikita mo naman kung paano katignan ng mga tao. Tumingala siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang kombinasyon ng pagkakaupay at determinasyon. Alonzo, minsan ang katotohanan ay hindi matatanggap ng mga tao hanggang hindi nila nakikita mismo, sagot niya. Pero kung totoong may nakabaon doon sa ilalim at kung hindi natin ginawa ang lahat para sa mga susunod na henerasyon na magiging aware, ano ang mangyayari kapag may aksidenteng bumukas ang kanilang libingan? Namatay si tatay noong ako ay nasa unang taon ng kolehiyo. Nag-aaral ng marine biology sa UP Diliman. Ang huling salita niya sa akin habang nakahiga siya sa ospital ay, "Hanapin mo, anak. Hanapin mo para sa akin." At doon nagsimula ang lahat. Nang matapos ko ang undergraduate degree ko sa marine biology, nagpatuloy ako sa graduate studies sa marine archaeology. Isang field na kombinasyon ng dalawang passion ko, ang siyensya ng dagat at ang pag-unawa sa kasaysayan. Naging expertise ko ang underwater excavation, ang paggamit ng sonar technology para sa seafloor mapping, at ang interpretation ng mga archaeological artifacts na natagpuan sa ilalim ng tubig. Sa loob ng 25 taon, nakapag-dive ako sa maraming bahagi ng mundo. Nakapag-explore ako ng mga sunken cities sa Mediterranean, nakakuha ng mga artifact mula sa mga Spanish galleons sa Pacific, at nakapagsagawa ng research sa mga underwater cave system sa Caribbean. Sa bawat expedition, palagi kong natatandaan ang hamon ni tatay. Ngunit sa loob ng lahat ng taong iyon, hindi ko pa nababalik ang lawa ng Taal. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil alam kong hindi pa ako handa.
Ang mga teorya ni tatay ay nananatiling mga teorya lang hanggat walang concrete evidence na susuporta dito. Pero sa Agosto ng nakaraang taon may nangyaring magbabago sa lahat. Nasa opisina ko ako sa Marine Science Institute nang may tumawag sa telepono. Matandang lalaki ang boses, parang nangangatal. "Doc Ibanez?" "Opo, ako po ito. Ako po si Mang Tasio Malabanan, taga Tanawan. Nakita ko po kayo sa TV nung nakaraang buwan, yung interview ninyo tungkol sa mga sunken na barko sa Mindoro." "Ah, opo. Ano po ang maitutulong ko?" "Doc, kailangan ko po kayong makita. May dalang ko pong bagay na sa tingin ko ay magiging interesante sa inyo. Tungkol po ito sa lawa ng Taal." Naging alerto ako sa huling salita niya. "Anong meron po sa Taal?" "Hindi ko po masasabi sa telepono, Doc. Pero kung totoo ang mga kwento tungkol sa tatay ninyo, sa tingin ko po kailangan ninyong makita ito." Kinabukasan, nagpunta ako sa Tanawan. Si Mang Tasio ay isang matandang albularyo na may-ari ng maliit na herbal shop sa bayan. Maikli lang siya, medyo nakakulubot na, pero ang kanyang mga mata ay malinaw pa rin at puno ng katuwiran. "Doc," sabi niya pagkatapos naming magkamustahan, "alam ko na pinagtawanan ng tatay ninyo noon, pero hindi lang siya ang naniniwala sa mga kwentong iyon." Inilabas niya mula sa kanyang drawer ang isang paper bag na napakingat na. Sa loob nito ay isang rolled document na mukhang napakatatanda na. "Ito po ay mapa na binigay sa akin ng lolo ko noong ako ay bata pa," sabi niya. Galing daw ito sa kanyang lolo na naging saksi sa huling eruption ng Taal noong 1754. Nang i-unroll namin ang mapa, halos hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ito ay hand-drawn map ng lawa ng Taal, pero may mga detalyeng hindi makikita sa mga modern map. May mga symbol sa paligid ng lawa, mga X na markang parang mga marker. At sa gitna ng lawa, may drawn na mga hugis na tila mga gusali. Pero ang pinakanakakagulat ay ang nakasulat sa gilid ng mapa sa Old Tagalog script. "Bayang sumisid, huwag gisingin ang natutulog." Sabi ng lolo ko, patuloy ni Mang Tasio, noong 1754, bago pa lumikha ang bagong Volcano Island sa gitna ng lawa, may nakita raw ang mga tao na mga anino sa ilalim ng tubig, mga hugis na parang mga gusali, pero kapag sinusubukan nilang lumapit, nagkakaroon daw ng mga kakaibang nangyayari. Anong klaseng kakaibang nangyayari? Nagiging masama ang hangin kahit walang bagyo, nagiging mainit ang tubig sa ilang parte ng lawa pero malamig sa iba, at may mga nagsasabi na nakakita sila ng mga taong naglalakad sa ilalim ng tubig, pero kapag tinitingnan nila ulit, wala na. Pinakita niya sa akin ang ilang sketch sa likod ng mapa. Mga drawing ng mga nilalang na may itsura ng tao pero may mga katangiang hindi normal. Mga mata na itim na parang butas, mga buhok na parang lumot, at mga kamay na parang may mga daliri na nagiging mahabang ugat. "Doc, alam kong hindi kayo basta-basta maniniwala sa mga kwentong ito, pero tingnan ninyo ang mapa. Compare ninyo sa mga modern map ng Taal. Makikita ninyo na tumpak ang mga landmark, tumpak ang mga bay, tumpak ang mga coordinates. Kung gawa-gawa lang ito, bakit sobrang detailed?" Tama siya. Kahit ang mapa ay gawa noong 1700, ang accuracy nito ay sobrang impressive. Ang mga bathymetric detail na makikita lang sa modern sonar mapping ay naroon na sa sketch. "Mang Tasio, bakit ninyo ngayon lang ito ipinakita sa akin?" "Doc, dahil sa edad ko na, wala na akong anak na magiging interesado sa mga ganito. At dahil nakita ko yung interview ninyo, napagtanto ko na kayo lang ang makakapaghunay ng mystery na ito. Kung totoo man ang nasa mapa, kailangan may siyentipikong paraan para ma-explore ito ng ligtas." Umuwi ako sa Maynila na halaw ang kopya ng mapa. Hindi ako makatulog ng ilang gabi. Iniisip kung paano ko sisimulan ang paghahanap sa lugar na may pinakamalalim na bahagi sa Taal Lake. At doon pumasok sina Lyra at Bong. Si Lyra Santillana ay isa sa mga best students na naging ko sa graduate school. Naging thesis advisee ko siya noong kumuha siya ng master's degree sa marine technology.
Ang specialization niya ay underwater robotics at marine sensing technology. Yung mga field na hindi ko pa ganun ka-expert noon. Nang makita niya ako na nag-aaral ng mapa sa faculty lounge, lumapit siya sa akin. "Doc, anong ginagawa ninyo?" Tanong niya, nakatingin sa mga papel na nakakalat sa mesa ko. "Lyra, may tanong ako sa'yo." Sagot ko, "Hypothetically, kung may gusto kang i-explore sa ilalim ng lawa na may depth na mga 100 metro, anong klaseng equipment ang kailangan mo?" Napaisip siya saglit. "Depende po, Doc. Anong klaseng exploration? Archaeological ba? Geological survey? Marine biology research?" Archaeological, specifically para hanapin kung may mga remnants ng mga man-made structure sa lake floor. Naging interesado siya. "Saan po, Doc? May bagong project po ba kayo?" Napatingin ako sa kanya tapos napagdesisyunan kong sabihin sa kanya ang totoo. Si Lyra ay hindi lamang magaling sa technology. Matalino rin siya at may open mind sa mga unusual na konsepto. "Lyra, kung sasabihin ko sa iyo na may possibility na may sunken city sa Taal Lake, ano ang sasabihin mo?" Hindi siya tumawa, hindi siya naging skeptical kaagad. Sa halip naging mas curious pa siya. "Doc, may mga published studies na po ba tungkol dito? Kasi alam ko na ang bathymetry ng Taal ay medyo complex. May mga underwater crater, may mga thermal vents. Kung may sunken city nga, possible na naging preserve siya ng volcanic ash, lalo na kung relatively recent ang pagkalubog niya." Exactly ang reaction na inaasahan ko mula sa kanya. Hindi emotional, hindi superstitious, pure scientific curiosity. "Lyra, gusto mo bang maging part ng isang expedition na posibleng magbabago sa understanding natin sa Philippine pre-colonial history?" "Of course, Doc. Kailan po tayo magsisimula?" Ang susunod kong kailangang contact ay si Bong. Si Roberto Bong Villanueva ay kilala sa diving community bilang isa sa mga pinaka-experienced technical diver sa bansa. 45 years old na siya pero ang fitness niya ay parang nasa 20s pa rin. Ang expertise niya ay deep diving, cave diving at underwater navigation. Marami na siyang naging dive master sa mga international expedition at ang reputation niya ay walang bahid. Nakita ko siya sa isang dive shop sa Anilao, Batangas. Kasama niya ang ilang foreign tourist na nag-aaral ng deep diving techniques. "Bong, may job offer ako sa'yo," sabi ko sa kanya pagkatapos ng kanyang training session. "Doc Ibanez, matagal na nating hindi nakakasama sa dive. Anong klaseng job?" "Technical dive sa Taal Lake. Depth na mga 100 metro posible pa. Archaeological expedition." Napaisip siya. "Taal Lake? Doc, alam mo naman na may restrictions ang diving doon dahil sa geothermal activity. Tsaka may mga area na bawal dahil sa volcanic gases sa ilalim ng tubig." "Alam ko, Bong, pero ito ay isang expedition na may scientific purpose. May proper permits tayo, may safety protocol at may backup support." "Anong hinahanap natin, Doc?" Ginive ko sa kanya ang simplified version ng story na may mga historical accounts na nagsuggest na may mga remnants ng pre-colonial settlement sa lake floor at gusto naming ma-investigate ito using modern technology. "Interesting," sabi niya. "Kailan tayo magsisimula?" "Sa susunod na buwan. May 3 phase ang expedition. First phase ay sonar mapping, second phase ay underwater drone survey, third phase ay actual diving. Kung may makikita tayong significant." "Game ako, Doc. Pero kailangan natin ng comprehensive safety plan. Ang Taal ay hindi ordinaryong dive site. May volcanic gases, may thermal vents, may unpredictable currents. At may mga area na may halos zero visibility dahil sa suspended sediments. Exactly kung bakit kailangan ko ng kasama na may expertise mo." At doon nagsimula ang formation ng aming team. Sa loob ng 3 linggo, naging kompletong amin ang preparation. Si Lyra ay nag-acquire ng pinakabagong underwater drone na may 4K na camera capability, sonar mapping function at remote sample collection arm. Ako naman ay nakakuha ng research permit mula sa Department of Environment and Natural Resources
at sa local government ng Talisay at Tanawan. Si Bong ay nag-set up ng dive operation base sa isang resort sa Talisay na may direct access sa lawa. Ang boat na ginamit namin ay trimaran na may stable platform para sa equipment, may onboard compressor para sa breathing gas, at may communication system na connected sa shore base. Ang unang araw ng expedition, Setyembre 15, ay nagsimula kami sa comprehensive sonar mapping ng area na nakaturo sa mapa ni Mang Tesio. Gamit ang side-scan sonar na na-mount sa ilalim ng boat, nag-create kami ng detailed bathymetric map ng 2 kilometerang area sa central part ng lawa. "Doc, tingnan ninyo ito," sabi ni Lyra, nakatingin sa sonar display. "May mga anomaly sa seafloor." Sa screen, makikita ang mga irregular na hugis na kakaiba sa natural seafloor formation. May mga linya na parang straight lines, may mga rectangular na hugis, at may isang malaking circular formation sa gitna ng area. "Lyra, i-overlay mo ito sa bathymetric chart. Makikita natin kung natural geological formation ba ito o posibleng man-made." Nang i-process niya ang data, naging mas malinaw ang mga hugis. May 3 distinct na area. May isang area na parang mga kalsada na nagkikross sa bawat isa. May area na may mga rectangular structure na arranged na parang mga block. At may central area na circular na may elevated platform sa gitna. "Doc, ito ay hindi natural formation," sabi ni Lyra. "Ang geometric precision ng mga hugis ay indication na man-made ito. Tingnan ninyo ang central circular area. May stepped elevation ito na parang amphitheater o kaya ceremonial platform." "Bong, ano ang depth sa area na ito?" "Based sa sonar reading, Doc, ang average depth ay 75 metro, pero sa central circular area, bumababang 110 metro. Within technical diving range, pero kailangan natin ng proper gas mix at decompression planning. Muna, gamitin natin ang drone para sa initial visual survey." Kinabukasan, nag-deploy kami ng underwater drone sa site. Ang excitement ko ay hindi maitago. Sa loob ng 25 taon, ito ang pinakamalapit ko sa pagkakatubuan ng mga teorya ni Tatay. Habang bumababang ang drone sa tubig, unti-unting lumilika sa cam ng mga sediment layer na deposited sa lake floor through decades. Sa 30 metro, naging mas malinaw ang tubig. Sa 60 metro, nagsimula kaming makakita ng mga rock formation. Sa 70 metro, nakita namin ang first evidence ng mga man-made structure. "Oh my God!" sabi ni Lyra habang nakatingin sa monitor. "Doc, nakikita ninyo ba iyon?" Sa screen, makikita ang isang pared na gawa sa mga stones. Hindi ito random na rock formation. Ito ay deliberate na construction na may mortar at organized pattern. Ang height ng pader ay estimated na mga 3 metro at ang matang length ay umaabot sa beyond ng range ng camera. "I navigate mo ang drone towards doon sa central area," sabi ko. Habang gumagalaw ang drone, nakikita namin ang mas maraming evidence ng urbanized settlement. May mga foundation ng mga gusali, may remains ng mga arko, at may mga pathway na connected sa central area. At nang makarating ang drone sa circular area na nakita namin sa sonar, lahat kami ay naging tahimik. Sa gitna ng circular platform may isang structure na mukhang altar o ceremonial platform. Rectangular ito, may step design at may mga carving sa mga side na hindi namin ma-identify agad dahil sa moss at sediment na nakakover. Pero ang pinaka nakakagulat ay ang nakita namin sa paligid ng altar. May mga artifact na scattered sa ground, mga pottery fragments, mga metal objects na mukhang ceremonial tools, at mga stone carving na may mga symbol na reminiscent ng ancient Filipino script. "Doc, ito ay major archaeological discovery," sabi ni Lyra. "Kailangan nating i-document ito properly, i-report sa National Museum, at mag-plan ng systematic excavation."
Pero habang sinasabi niya ito, may nakita akong something sa peripheral ng camera na nagmamadali dahil sa current ng tubig. Lyra, ipin mo ang camera sa kaliwa. Nang ginawa niya ito, nakita namin ang isang structure na hindi naming inaasahan. Isang opening sa seafloor na parang entrance sa cave or underground chamber. At sa paligid ng opening may mga bones na scattered. Hindi human bones, mas malaki, mas kakaiba ang hugis. Bong, ano sa tingin mo yung mga bones na yon? Doc, hindi ko ma-identify agad. Pero based sa size at structure, mukhang hindi ito galing sa mga hayop na kilala natin sa Taal Lake. Mas malaki, mas thick ang bones. Lyra, i-record mo lahat ng nakikita natin. Kailangan natin ng comprehensive documentation. Pero habang nagre-record si Lyra, may nakakatakot na nangyari. Biglang nagloko ang signal ng drone. Ang video feed ay naging static, tapos bumalik, tapos naging static ulit. Nang bumalik ang signal, ang camera ay nakafocus sa entrance ng cave opening. At sa loob ng cave, may nakita kaming anino. Hugis tao pero may proportions na hindi normal. Mas mataas, mas payat, at parang may mga appendage na naka-extend mula sa katawan. Lyra, ano yon? Doc, hindi ko alam. Possible na optical illusion lang dahil sa sediment at current. Or baka may geological formation na nagmumukhang ganon dahil sa lighting. Pero habang pinapanood namin ang feed, ang anino ay gumalaw. Naging mas malinaw at tila tumingin directly sa camera ng drone. Doon nag-crash ang system. Lyra, ano nangyari? Doc, nawalan ng signal, tsaka may electrical feedback sa control unit. Bago ko pa ma-troubleshoot, may short circuit na nangyari. Nang tingnan namin ang equipment, may mga wire na nasunog at may mga component na naging sira na parang may power surge na tumama. Bong, normal ba ito sa lake diving operations? Doc, hindi. May electromagnetic interference ba dito sa area na ito na hindi natin alam? Umuwi kami na araw na yon na confused pero excited. May nakita kami na talagang man-made structure sa ilalim ng Taal Lake at ito ay consistent sa mga teorya ni tatay. Pero may mga kakaibang nangyari na hindi namin ma-explain. Kinagabihan, habang nire-review namin ang footage na na-recover, nakita namin ang mga detail na hindi namin napansin earlier. Sa mga stone carving sa altar, may mga symbol na similar sa mga ancient Filipino script, pero may mga element na hindi kami familiar. At sa mga bones na scattered sa paligid ng cave opening, may mga markings na parang slash marks, parang may nag-cut or nag-carve dito. Doc, sabi ni Lyra, kailangan natin ng expert sa ancient Filipino script para ma-decode ang mga symbol na ito. At kailangan rin natin ng forensic archaeologist para ma-analyze ang mga bones. Tama, pero una, kailangan natin bumalik para makakuha ng mas comprehensive documentation at kailangan natin malaman kung ano ang nangyari sa drone. Hindi namin alam na sa susunod na araw magiging mas complicated ang lahat. Kinabukasan, pagdating namin sa dive site, may nakita kaming mga sasakyan na nakapark sa resort. Hindi ordinaryong sasakyan, mga black SUV na may tinted windows at may mga taong nakabarong na mukhang government official. Doc, may problema ata, sabi ni Bong. Lumapit sa amin ang resort owner, si Mang Eddie, na mukhang nag-aalala. Doc, may mga tao na naghahanap sa inyo. Sabi nila may legal issue daw sa expedition ninyo. Nauna sa amin ang isang matandang lalaki na nakapolo barong at may dalang folder. Dr. Ibanez? Opo, ako po iyon. Ako si Atty. Ronaldo Herrera, representing the Department of Energy. May order kami para sa inyo. Iniabot niya sa akin ang isang legal na dokumento. Pagbabasa ko, ito ay cease and desist order para sa lahat ng underwater activities namin sa Taal Lake. Attorney Herrera, ano pong dahilan ng order na ito? May valid permit naman kami galing sa Department of Environment and Natural Resources at local government. Dr. Ibanez, may emergency geothermal survey na ginagawa ang government sa area na ina-explore ninyo. May potential geological hazard na na-discover. At para sa safety ninyo at ng publiko,
ipinagbabawal muna ang lahat ng diving activities sa central part ng lawa. Anong klaseng geological hazard? May unstable fault line na na-detect at may potential volcanic activity na pwedeng mag-cause ng underwater landslide o gas emission. Delikado para sa mga civilian diver. Pero may kakaiba sa explanation niya. Una, walang nabalitaan kaming geothermal survey na ongoing sa Taal. Pangalawa, ang area na pinagbabawal nila ay exactly ang coordinates ng nakita naming site. Pangatlo, kasama sa legal document ay waiver na kailangan naming sign na hindi kami magsashare ng anumang information tungkol sa nakita namin sa area. Attorney Herrera, bakit kasama sa order ang confidentiality waiver? Kung geological hazard lang ito, bakit may restriction sa pag-share ng information? Dr. Ibanez, ito ay standard protocol para sa lahat ng potensyal na hazardous geological sites. Para hindi maging cause ng panic sa mga local community. Pero may sumunod na development na mas nakakagulat. Habang nag-uusap kami, may dumating na mga taong naka-corporate attire. Mga lalaki na mukhang security personnel. May lead na babae na lumapit sa amin. Dr. Ibanez, ako si Ms. Patricia Santos, Project Coordinator para sa Batangas Energy Corporation. Kasama kami sa Geothermal Assessment Project na sinasabi ni Attorney Herrera. Nakita ko sa ID niya ang logo ng kumpanyang hindi ko familiar. Pero ang nakakapagtaka ay ang timing. Bakit ngayon lang nagkaroon ng geothermal survey sa area na iyon? Precisely after nakakita kami ng archaeological evidence. Ms. Santos, pwede bang makita namin ang technical report tungkol sa geological hazard na sinasabi ninyo? Dr. Ibanez, ito ay classified information pa muna habang ongoing ang assessment. Pero pwede kong ipakita sa inyo ang survey permit namin galing sa Department of Energy. Ipinakita niya ang permit at ito ay mukhang legitimate. Pero ang date ng issuance ay Setyembre 14, isang araw bago ang aming unang dive. Ms. Santos, nakakapagtaka na ang survey permit ninyo ay na-issue exactly bago pa namin magsimula ang expedition. Coincidence lang iyon, Dr. Ibanez. Ang aming geological assessment ay scheduled na simula pa noong nakaraang buwan. Pero hindi ako kumbinsido. May part sa akin na nagsasabi na may connection ang pagdating nila sa nakita namin sa underwater site. Ms. Santos, hypothetically, kung may makikita kaming archaeological artifacts sa area na iyon, ano ang protocol? Dr. Ibanez, kung may makakita ng any unusual objects sa area, kailangan i-report ito agad sa aming team para ma-assess kung may impact ito sa geological stability ng site. Essentially, sinasabi niya na kung may makakita kami ng any evidence ng sunken city, i-report namin sa kanila, hindi sa National Museum o sa archaeological community. Lira, Bong, kailangan natin mag-usap, sabi ko sa kanila. Pagkatapos umalis ng mga tao mula sa Energy Corporation, nagpunta kami sa isang coffee shop sa Talisay, malayo sa resort at sa mga taong posibleng nakikinig sa amin. Doc, may kakaiba sa mga nangyaring iyon, sabi ni Bong. Sa loob ng 20 taon kong diving, hindi ko pa naka-encounter ng ganitong klaseng government intervention sa archaeological expedition. Tama si Bong, Doc, dagdag ni Lira. At napansin ninyo ba na ang date ng permit nila ay exactly isang araw bago tayo nagsimula? Para bang alam nila kung kailan tayo mag-i-explore sa site? Naisip ko ang mga possibility. Una, posible na may nakamonitor sa aming communications at nalaman nila ang plans namin. Pangalawa, posible na may insider sa DENR o sa local government na nag-inform sa kanila about sa permit application namin. Pangatlo, at ito ang pinaka-nakakabahala, posible na may na-discover na rin sila sa site na iyon before pa tayo nakarating at ang aming expedition ay naging threat sa kanilang own agenda. Mga tol, may tanong ako sa inyo, sabi ko. Kung totoo na may geological hazard sa site, bakit hindi nila sinabi ito sa amin noong nag-apply tayo ng permit? Bakit ngayon lang, precisely after nakakita tayo ng archaeological evidence? Doc, hindi rin ako convinced sa geological hazard story nila.
Sagot ni Lyra. Kung may unstable fault line nga, makikita iyon sa geological survey data na available sa public. Tsaka ang Taal ay thoroughly studied na because of its volcanic activity. Hindi pwedeng may major geological feature na hindi pa na-discover. At another thing, dagdag ni Bong, ang mga tao nila ay hindi mukhang geologist o engineer. Mukhang corporate security sila o kaya military personnel na naka-civilian attire. Napagdesisyunan namin na i-research ang Batangas Energy Corporation. Gamit ang laptop ni Lyra, nag-search kami online tungkol sa company. Ang nahanap namin ay nakakatakot. Ang Batangas Energy Corporation ay newly incorporated company. Nag-register lang noong Hulyo, 2 buwan bago namin ma-discover ang site. Ang company officers ay mga taong walang public profile, walang previous experience sa energy industry. At ang business address ay isang serviced office sa Makati na ginagamit ng maraming shell company. Doc, ito ay classic corporate front, sabi ni Lyra. Ang company na ito ay ginawa specifically para sa project na ito, hindi ito legitimate energy company. Pero kung hindi sila energy company, ano ang real agenda nila? Doc, may possibility na may nakakita na rin sila sa site na iyon before tayo nakarating, sabi ni Bong. Baka ang aming expedition ay naging confirmation lang sa kanila about sa archaeological value ng place. O kaya, dagdag ni Lyra, may alam sila tungkol sa site na hindi natin alam. Something na mas valuable kaysa sa archaeological artifacts. Naisip ko ang mga theories ni Tatay tungkol sa lakwitang bayan na sinadyang pinabaon para makontain ang something dangerous. Kung totoo ang theories na iyon at kung may nalaman ng mysterious corporation na ito tungkol doon, posible na ang agenda nila ay hindi lang archaeological recovery. Baka gusto nilang makakuha ng access sa kung anumang nasa loob ng site. Mga tol, may desisyon ako, sabi ko sa kanila. Hindi tayo titigil, pero gagawin natin ito ng mas discreet. Doc, delikado yon, sabi ni Bong. May legal implications kung hindi natin susundin ang cease and desist order. Bong, alam ko. Pero kung hindi natin patuloy na ma-explore ang site, posible na ang mga taong iyon ang magiging may control sa lahat ng discoveries doon. At kung may historical significance ang nakita natin, responsibilidad natin sa scientific community na ma-document ito properly. Ano ang plan ninyo, Doc? Tanong ni Lyra. Night dive. Gagamitin natin ang portable equipment lang. Minimal detection, walang boat operations na makikita mula sa shore. At kailangan natin makakuha ng physical evidence na pwede naming dalhin sa National Museum. Sa gabi ng Setyembre 18, bumalik kami sa Taal Lake. Pero hindi na kami gumamit ng resort sa Talisay. Sa halip, nag-set up kami ng operation base sa isang private dock sa Tanawan na pag-aari ng kaibigan ni Bong. Ang equipment na dala namin ay minimal pero comprehensive. Diving gear para sa 2 divers, portable underwater camera na waterproof hanggang 120 metro, sample collection bags at emergency communication device. Ang plan ay simple. Ako at si Bong ang lulubog sa site habis si Lyra ang nasa surface para sa support. Ang target ay makakuha ng high-resolution photos ng altar at ng mga stone carvings. Mag-collect ng small artifacts na pwedeng ma-analyze at i-explore ang cave opening na nakita namin sa previous dive. Mga 11:00 ng gabi, nag-launch kami ng small inflatable boat mula sa dock. Walang ilaw, gamit lang namin ay GPS coordinates para malocate ang exact site. Ang Taal Lake sa gabi ay eerily tahimik. Walang boat traffic, walang fishing activity, at ang buwan ay halos covered ng clouds. Doc, ready na ba kayo? Tanong ni Bong habang nagka-check ng diving gear. Ready na ako, Bong. Pero may request ako. Kung may makakita tayo na kakaiba, o kung may naramdaman tayong hindi normal, agad tayong aakyat. Hindi natin priority ang risk-taking dito. Copy, Doc. Nag-descend kami sa tubig gamit ang guided rope para ma-maintain ang direction.
Ang visibility sa gabi ay limited pero gamit ang powerful diving lights nakikita namin ang seafloor. Sa 60 metro nagsimula kaming makakita ng mga stone structure. Sa 70 metro naabot namin ang central site. At doon nakita namin ang bagay na hindi namin inaasahan. May mga tao na sa site, hindi diving tourists or recreational divers. Mga tao na naka-full technical diving gear, may professional underwater lighting equipment, at may mga tool na mukhang para sa excavation work. "Doc, may mga tao na dito," sabi ni Bong sa underwater communication device. "Nakikita ko, Bong. Mga ilang tao sila?" "Mukhang 5, Doc. At may mga equipment sila na para sa underwater construction or excavation." Nag-hide kami sa likod ng malaking rock formation para ma-observe kung ano ang ginagawa nila. Mula sa distance, nakita namin na may ginagawa sila sa altar area. Parang nag-e-excavate sila ng something sa ilalim ng stone platform. At ang pinaka-natakot, nakita namin na may nilalang sa cave opening na nakita namin sa previous dive. Hindi ito geological formation o optical illusion. Ito ay actual na creature na parang tao pero may features na hindi normal. Mataas, payat, may buhok na parang seaweed at ang mga mata ay parang walang pupil, puro itim. Ang creature ay hindi aggressive. Sa halip, parang nag-o-observe lang sa mga divers habang ginagawa nila ang excavation work. "Doc, nakikita ninyo ba yon?" tanong ni Bong. "Nakikita ko, Bong, pero hindi ko alam kung ano yon." Habang pinapanood namin, nakita namin na may isa sa mga diver na lumapit sa creature. Hindi ito natakot. Sa halip, parang may communication na nangyayari sa pagitan nila. Hindi verbal pero parang telepathic o gestural. Pagkatapos ng interaction, ang creature ay bumalik sa cave opening at ang mga diver ay nagpatuloy sa excavation work. "Doc, may nakuha na sila," sabi ni Bong. "May mga artifact na na-recover nila sa excavation site." Nakita namin na may isang diver na may dalang container na parang may mga small objects sa loob. Parang mga stone fragment or metal artifact. "Bong, kailangan natin makakuha ng evidence tungkol sa ginagawa nila. Pero delikado kung lalapitan natin sila." "Doc, may alternative approach tayo. Pwede tayong mag-take ng photos mula sa distance, tapos mag-explore tayo ng different part ng site habang busy sila sa excavation." Nagpunta kami sa side ng site na medyo malayo sa altar area. Doon nakita namin ang mga structure na hindi namin napag-focus sa previous dive. Mga remains ng residential buildings, may mga pottery fragments na scattered sa ground, at may mga stone tool na mukhang ginagamit para sa daily activities. Ang mga artifact na ito ay clearly pre-colonial Filipino origin. Pero may mga design element na hindi familiar sa aming traditional archaeological knowledge. May mga geometric pattern na mas complex, may mga metalwork na mas advanced, at may mga stone carving na may symbolic meaning na hindi namin ma-interpret. "Doc, i-collect natin ang mga small artifact na ito," sabi ni Bong. "Pwede nating i-analyze sa laboratory." Nag-collect kami ng ilang pottery fragment, metallic objects na mukhang ceremonial tools, at stone carving na may ancient script. Lahat ito ay carefully placed sa waterproof container para hindi ma-damage. Pero habang ginagawa namin ito, may napansin kaming kakaiba. Ang temperature ng tubig sa area ay unti-unting tumataas. Hindi dahil sa geothermal activity, mas parang may energy source na nag-e-emanate mula sa cave opening. "Bong, naramdaman mo ba ang pag-init ng tubig?" "Naramdaman ko, Doc. At may unusual current din na parang galing sa loob ng cave." Biglang may narinig kaming tunog. Hindi galing sa mga diver, kundi galing sa cave opening. Parang low-frequency humming na parang may machinery sa loob. "Doc, ano iyon?" "Hindi ko alam, Bong, pero parang may activity sa loob ng cave na hindi natin nakikita." Napagdesisyunan namin na lumapit sa cave opening, pero sa distance na hindi kami makikita ng mga mysterious diver. Paglapit namin, nakita namin na ang cave opening ay mas malaki kaysa sa nakita namin sa camera.
At sa loob, may mga struktura na parang artificial tunnel system. May mga light source na hindi galing sa diving equipment ng mga tao. Parang may natural phosphorescence o bioluminescence na nanggagaling sa mga organism sa loob ng cave. At ang pinakanatakot, may mga shadow na gumagalaw sa loob ng cave. Hindi lang isa, kundi marami. Mga silueta na parang mga creature na katulad ng nakita namin earlier. Doc, may mga nilalang sa loob ng cave, sabi ni Bong. At mukhang marami sila. Bong, kailangan na natin umbalik sa surface. May nakuha na tayo ng evidence at mas delikado na ang situation. Pero habang pataas kami, nakita namin na may isang mysterious diver na nakanotice sa amin. Nagsignal siya sa mga kasama niya at nakita namin na may dalawang diver na nagsimula kaming sunungin. Doc, hinahabol tayo. Bong, direktang akyat na. Emergency ascent protocol. Nag-emergency ascent kami, pero carefully, para hindi magkaroon ng decompression sickness. Ang mga diver na humahabol sa amin ay hindi nag-attempt na makatch kami. Parang gusto lang nilang makakasiguro na hindi kami bumabalik sa site. Nang maabot namin ang surface, agad kaming bumalik sa boat ni Lyra. Doc, Bong, ano ang nangyari? Nakita ko sa sonar na may mga movement sa site at may mga equipment signature na hindi familiar, sabi ni Lyra. Lyra, may mga tao na sa site at hindi sila ordinary archaeological team, sagot ko. May mga equipment sila na para sa excavation at may mga nilalang na kasama nila na hindi ko ma-identify. Nilalang? Lyra, hindi ko alam kung paano i-explain. Pero may mga creature sa cave opening na parang may intelligent interaction sa mga tao at parang may mas malaking operation na ginagawa nila sa site. Habang pabalik kami sa dock, nag-discuss kami ng next steps. May nakuha kaming physical evidence, may mga photos na pwedeng ma-analyze at may confirmation na may secretive operation na ginagawa sa site. Pero may napagtanto rin kami. Ang situation ay mas complicated kaysa sa in-expect namin. Hindi lang ito about archaeological discovery. May mga element na hindi namin ma-understand at may mga force na involved na mas powerful kaysa sa ordinary corporate interest. Kinabukasan, nagpunta kami sa Marine Science Institute para ma-analyze ang mga artifact na nakolekt namin. Pero bago kami nagsimula, nag-decide kami na mag-invite ng expert para sa ancient Filipino script analysis. Si Dr. Maria Esperanza ay kilalang expert sa pre-kolonyal na Pilipinong epigrafia. Professor siya sa Asian Studies ng University of the Philippines at author ng maraming books tungkol sa ancient Filipino writing systems. Nag-contact ako sa kanya at nag-explain ng simplified version ng situation. Dr. Ibanez, interesante ang mga artifact na ipinakita ninyo. Sabi niya habang nag-examine ang stone carving na nakuha namin. Ang script na ito ay may elements ng baybayin pero may mga symbol na hindi familiar sa known ancient Filipino writing systems. Dr. Esperanza, posible bang ito ay variant ng baybayin na hindi pa na-document? Posible, pero ang interesting dito ay ang combination ng symbols. May mga element na mukhang Sanskrit influence. May mga part na reminiscent ng ancient Javanese script, pero may mga unique symbol na hindi ko pa nakita sa previous research. Ipinakita niya sa amin ang translation na nagawa niya sa mga readable part ng script. Sa kailaliman ng tubig, unclear symbol. Tahanan ng mga unclear symbol. Bantay sa unclear symbol. Hindi dapat gisingin. Dr. Esperanza, ang hindi clear na mga symbol, ano ang possible interpretation? Dr. Ibanez, based sa context at sa mga adjacent symbol, parang may references sa mga spiritual entity o guardian beings. At ang last part na hindi dapat gisingin ay consistent sa mga ancient warning text na nakita ko sa other archaeological sites. Habang ginagawa ang script analysis, si Lyra naman ay nag-conduct ng technical analysis sa mga metallic artifact na nakuha namin.
Doc, interesting ang composition ng metal objects na ito, sabi ni Lyra. May mga element na hindi common sa pre-colonial Filipino metallurgy. May trace ng zinc, copper at silver pero may unknown alloy din na hindi ko ma-identify. Unknown alloy? Doc, may metallic component na hindi namin ma-match sa periodic table. Posible na ito ay unique mineral na galing sa specific geological source o kaya ay advanced metallurgy technique na hindi pa na-document sa Philippine archaeology. Ang pottery fragments naman ay na-analyze ni Dr. Robert Santos, isang archaeologist na expert sa pre-colonial Philippine ceramics. Dr. Ibanez, ang pottery na ito ay definitely pre-colonial, pero ang technique ay mas advanced kaysa sa typical na ceramics na nakikita natin sa Philippine archaeological sites. Sabi niya, ang firing temperature ay mas mataas, ang clay composition ay may additives na hindi common, at ang decorative pattern ay may sophisticated design na parang may ritualistic purpose. Dr. Santos, posible bang ito ay imported pottery mula sa other Southeast Asian countries? Hindi, Dr. Ibanez. Ang clay composition ay definitely local Philippine clay, pero ang technique ay parang may influence mula sa advanced ceramic technology. Parang combination ng local materials at foreign technical knowledge. Sa loob ng 3 araw, naging comprehensive ang analysis namin sa mga artifact. Ang conclusion ay consistent. Ang mga object na nakuha namin ay galing sa pre-colonial Filipino settlement, pero may mga technical aspect na mas advanced kaysa sa expected level ng technology sa panahong iyon. Pero ang pinakanatakot sa lahat ay ang discovery ni Lyra sa digital analysis ng photos na nakuha namin sa dive. Doc, tingnan ninyo ito, sabi niya habang nag-playback ng underwater video footage sa high resolution. Sa slow motion playback, nakita namin ang detailed na kuha ng creature na makikita sa cave opening. At ang nakita namin ay hindi namin ma-explain gamit ang kilala naming marine biology. Ang creature ay bipedal, may humanoid features pero may physiological adaptation na para sa underwater environment. May gills sa neck area, may webbed fingers, may elongated limbs na optimized para sa swimming, at may mga eye adaptation na para sa low-light environment. Doc, ito ay hindi known marine species, sabi ni Lyra. Ang anatomical features ay parang hybrid ng aquatic adaptation at humanoid characteristics. Possible bang ito ay evolutionary adaptation ng human population na naging isolated sa underwater environment for extended period? Theoretical possibility, Doc. Pero ang mga adaptation na ito ay magre-require ng libot-libong taon ng evolutionary pressure. At walang documented case ng ganito sa scientific literature. Pero ang mas nakakatakot ay ang discovery namin sa behavioral analysis ng footage. Doc, tignan ninyo ang interaction ng creature sa mga mysterious diver, sabi ni Lyra. Sa footage, makikita na ang creature ay hindi lang nag-o-observe sa mga diver. May systematic na communication na nangyayari. Ang creature ay nagpa-point sa specific area ng excavation site, tapos ang mga diver ay nag-focus ng excavation work sa area na iyon. Parang may coordination na nangyayari, sabi ni Bong. Para bang ang creature ay nag-guide sa mga diver kung saan dapat mag-excavate. At ang interpretation ko dito, dagdag ko, ay ang creature ay may knowledge tungkol sa archaeological site na ginagamit ng mga mysterious diver para sa kanilang excavation operation. Naging mas complicated ang situation nang nag-receive kami ng tawag mula sa National Museum. Si Dr. Elena Rodriguez, ang chief archaeologist, ay nag-request ng meeting tungkol sa sensitive archaeological matter related to Taal Lake. Nagpunta kami sa National Museum kinabukasan. Si Dr. Rodriguez ay nag-set up ng private conference room para sa meeting. Pero pagdating namin, may kasama siyang mga tao na hindi namin inaasahan.
Si Atiar Herrera mula sa Department of Energy ay naroon, si Miss Santos mula sa Batangas Energy Corporation at may dalawang lalaki na nakabarong na hindi nila ni-introduce. Dr. Ibanez, sabi ni Dr. Rodriguez, salamat na pumunta kayo. May kailangan kaming i-discuss tungkol sa recent archaeological activity ninyo sa Taal Lake. Dr. Rodriguez, ano ang purpose ng meeting na ito at bakit kasama dito ang mga tao mula sa Energy Corporation? Dr. Ibanez, sabi ni Atty. Herrera, may responsibility ang government na ma-ensure na ang lahat ng archaeological discovery ay properly managed at hindi maging cause ng public safety risk. Public safety risk?